sa nagkakaano. Walk with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know, thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh,
for grace to trust Him more. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, for grace to trust Him more. Hindi po, mapagpalang araw po sa bawat isa. At sana po nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. Okay po ba yung ating audio? Paki-comment na lang po kung okay po yung ating audio. Binabati ko po na mapagpalang hapon ng bawat isa. Binabati ko po si Brother Joshua, Sister Emily Manlangit po, si Pastor Reynaldo, ganun din po si Sister Padilla. Bati ko rin po si Brother Ruel, si Lolo po, mapagpalang hapon po sa inyo, at si Sister Jovita, aking mahal na ina, mapagpalang hapon po. Sana kasama nyo, nanonood nyo sila, ang aking mga kapatid, sila Joanne, makiisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magpalang araw din po sa aking kuya na nakita ko, nag-heart siya, nag-comment siya. Masaya ako kasi nanonood yung kuya ko, kahit nasa malayo siya ay nakikinig siya ng salita ng Diyos, handa siya makinig sa salita ng Diyos. Palang araw din po kay Sister Paz, ganun din po kay Pastor Daniel. Palang araw po sa inyo po, at sa aking ama, mahal na ama, kay Pastor Aniceto Mendez, mapagpalang hapon po. Kay Sister Joanna, at mapagpalang hapon po kay Brother Eugene na unang-unang nanood ng live. Siya yung unang-unang nakita ko. At kay Alvin Morella, mapagpalang hapon po. Ganon din po kay Rene Asugaw, mapagpalang hapon po. Kay Pastor Saulo, at ganon din po kay Pastor Junior, mapagpalang hapon po. At sa bawat isa, kay
Brother Larry, ganun din po kay Brother Narvin, kay Kathleen Joy, mapagpalang hapon po, kay Sister Rose, mapagpalang hapon po, kay Sister Michelle po, kay Sister Arlene po, at kay Brother John po, mapagpalang hapon po. Ngayon po, mapagpalang hapon po sa lahat. Okay po ba ang ating audio? Okay daw po, sabi po ng ating mahal na pastor, si Aniceto Mendez. Bago po tayo muna magsimula ay tayo po muna ay yumukot manalangin. Namin nasa langit mapangyarihan sa lahat. Muli nga po kami ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon ito na kami po ay mapag-aral ng inyong mga banal na salita po Panginoon, saliksikin to Panginoon, at ma-apply po sa aming buhay kung ano po ang nais niyo pong parating sa bawat isa. Kayo po ang manguna sa amin, pakilusin niyo po ang inyong banal na Espiritu Panginoon upang malaya pong makarating sa amin ang nais na parating po sa aming Panginoon, at humingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala po sa inyo po Panginoon, at buong puso po kami nagpapasalamat sa patuloy na pag-ingat nyo sa bawat isa na makapag-aral po kami ng inyong salita. Pwede po namin ng mga kapatiran po namin na hindi pa po namin kasama ngayong oras nito upang makinig ng inyong salita, mag-aral Panginoon, at nabayan nyo po sila, bigyan nyo po sila ng pagkakataon na mapanood din po itong video na po na to upang magkaroon din ng blessing po sa kanila po Panginoon. At patuloy niyo po pangunahan ako pong inyong lingkod na pinili niyo po upang manguna na magayag na yung salita. Kayo po manguna sa akin, bigyan niyo po ako ng sapat na karunungan at banal na Espiritu ang manaig po Panginoon, at tanging kayo po ang mataas sa pag-aaral na ito. Muli po, salamat po Panginoon sa inyo po lahat ng kapurihan. Salamat, in His name pray, Amen. Ayan po, muli po mapagpalang araw po sa bawat isa. Malakas po ba o tama lang po ba yung lakas ng audio? Para po ako po kung ilalapit ko pa po yung cellphone o okay lang po yung lakas po ng audio. Ngayon po ang mapag-aaralan po natin ngayon is Proverbs. Nasa Proverbs pa rin po tayo, o sa Tagalog po ay Makawikaan. Ang sumulat nito ay si Haring Solomon na anak ni Haring David, na si David na anak ni Jesse. Itong Proverbs ay punong-puno ng wisdom o karunungan na maibibigay sa atin na tayong magsisipag-aral nito. Kaya itong book na to, isa rin to sa pinakamagandang book. Lahat naman po ng book sa Bible ay maganda, pero ito po ay marami dito ay applicable sa ating pamumuhay sa araw-araw. Meron po dito na hindi applicable sa atin, ito po applicable base sa sitwasyon natin. Pero marami po tayong mapupulot na aral dito sa kawikaan ni Solomon. Ang napag-aralan na po ang mga nakalipas na araw ay yung chapter 1 hanggang to 6, ay chapter 1 hanggang to 5. Ngayon po ang pag-aaralan po natin ay ang chapter 6 po. Sabi ni Pastor Angelo na lagyan ko daw ng buhay yung aking pagtuturo kasi yung nakaraan daw parang nakakantok daw. Kaya ngayon lagyan natin ng buhay ang ating pag-aaral. Muli po ang pag-aaral natin ay chapter 6. Ito pong title nitong chapter 6 is sabi sa English po is Wisdom to a Son on a Death and a Worth, Sin and Seduction. Ito po yung chapter 6 po, yung una ko pong babasahin, yung verse 1 to 2. At title po nito ay The Foolishness of Taking on Other Debt. Ito po yung pumapatukoy sa utang o kautangan, maaring sa kaperahan o maaari pong sa utang na sa bagay o may nagawang mabuti. Ito po ay tumutukoy doon. Sabi dito po sa verse 1, Anak ko, kung ikaw ay naging mananagot sa iyong kapwa, kung iyong ikinamay ang iyong kamay sa di kilala, ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Ayan po, ito po yung pag ikaw daw yung minsan yung marami na ito yung nagiging parang garantor o nagiging parang
siya yung tumatayo na kunyari po sa ating buhay, meron na ito nangyayari na marami na ito naranasan ko to meron tong mga tao na nagiging garantor na sige pautangin mo na si ano, magbabayad naman yan ganoon sila yun yung parang mga tumutukoy dito base po sa aking pagkaunawa. Marami po rito yung nagiging parang garantor sa para yung isang tao ay mapahiram o mapautang o magawan ng mabuti. Yun po yung tumutukoy po dito. Pag ganun daw po yung isang tao, minsan na nagdudulot din to ng kapahamakan sa isang tao, yung naging garantor para do sa taong pauutangin. Kasi kadalasan nang nangyayari, yung taong pinapautang hindi siya nagbabayad. Di ang hahanapin nung pinag-utangan ni yung nag-garantor. Siya yung hahanapin nung maniningil. Kaya nangyayari, nagpapahamak tung yung tao na naging garantor doon sa isang tao na para mapautang o mabigyan ng pabor. Yun po yung nangyayari. Kadalasan ang nangyayari, nagkakaroon pa nito ng dulot ng merong iba na pinapatay dahil dito sa pagiging ganun na sabi mo kasi magbabayad pero hindi magbabayad, o kaya minsan nagiging masama ang labas yung nagiging garantor kasi nga yung isang tao ginarantor niya o pinakiusap nito sa isang tao para pautangin. Nangyayari sa bandang uli, pag di nagbayad yung pinautang, nangyayari yung garantor yung nagiging masama o nagiging sisi. Kaya nga sinasabi dito, ikaw ay nasilo sa salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Kaya yun yung nangyayari dahil sa pagsalita niya na pautang ito isang tao, naging garantor siya, sa yung minsan nagiging kapamakan. Kaya ito hindi maging magandang kaugalian sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano na maging garantor. Naalala ko ito tinuro din ni Lola to sa church, yung pangutang, masama yung mangutang lalo na kung hindi nagbabayad. Pero hindi naman po na sinasabi na wag mangutang kung marunong ka namang magbayad o kaya mong magbayad. Kasi maraming bagay na ngayon na inuutang gaya ng sa mga sasakyan, ayan, di naman binabayaran ng full payment, bahay, yan. Pero titignan mo kung kakayanin mo ba yung isang bagay na mabayaran mo. Kaya sinasabi rin po dito sa Proverbs, sinasabi rin po sa salita ng Diyos na wag mong ipagyabang ang bukas kasi nga ang bukas di mo nalalaman kung ano mangyayari. Yun ang sabi sa salita ng Diyos. Kaya wag mong akalain yung isang tao na makakabayad siya ay hindi naman mo alam yung mangyayari kinabukasan. Kaya maigi na tayo umiwas tayo sa ganitong kalagayan o ganitong pagkatao na magiging garantor tayo sa isang tao para mabigyan ng pabor yung isang tao. Kasi nga hindi naman natin alam kung ano yung mangyayaring kinabukasan kundi tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Tapos yung Proverbs 3:3-5, ito naman po yung sabi dito, ang title nito yung What to do if you have taken the debt of another. Ito raw po yung nagawin natin kapag tayo nahulog na sa ganitong kaugalian o kaganitong sitwasyon. Ito raw po yung gagawin natin. Sabi po dito sa chapter 6 verse 3-5, gawin mo ito ngayon anak ko, at lumigtas ka yamang ikaw ay nahulog sa kamay ng iyong kapwa. Yumaon ka, magpakababa ka, at mga yupapa ka sa iyong kapwa. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata o magpadidlip man sa iyong mga talukap mata. Lumigtas ka na parang usa sa kamay ng mga ngaso at parang ibon sa kamay ng mamimitag. Ayan po, dapat daw po natin gawin kung ganito. Ibis na magkaroon tayo ng pride o magmataas tayo, ang gawin daw natin kapag tayo nahulog sa ganitong sitwasyon, kailangan natin pumunta tayo doon sa tao na pinagkautangan o magpakumbaba tayo. Nandun yung heart natin na maging mapagkumbaba tayo, magkaroon tayo ng usapan na kung paano masosolve yung problema. Yan sabi rin dito na yung lumigtas ka na parang usa. Kasi yung usa, pag mapapansin nyo, pag napapanood ko yan sa National Geographic, yung mausa, pag yan ay nabibitag,
pinipilit niya mapawala o kaya hinahabol yan ng mga cheetah o kaya leon. Tutulinan niya yung takbo niya, pipilitin niya talaga makawala ron doon sa may leon o sa predator na kakain sa kanya. Ganon din tayo na pag may mga ganitong sitwasyon, kailangan umiwas tayo o mabilis tayong umiiwas. Sabi nga parang tayong usa na iiwas o para tayong mga ibon na parang ibon, sabi yung mga ibon na parang ibon na kamay ng mamimitag o yun yung mga ibon na lumiligtas sa kamay ng tao mamimitag o sa bitag. Ganun po yung gagawin natin. Pero hindi ko naman sinasabi na umiwas tayo, na hindi natin bibigyan ng pananagutan. Ang gagawin po natin is magkaroon tayo ng humble heart at as magkakaroon tayo ng planning kung paano natin matutulungan yung isang tao na mapagbayad ng utang o mababayaran yung pinag-utangan. Tapos ang verse 6 naman po to 8, ang title po nito ay The Honor of the Hard Work. Ito yung pabuya o karangalan ng taong merong hard work o masipag o talagang matyagang nagtatrabaho. Ito po yung parang pinaka-pabuya o karangalan ng isang taong masipag. Kaya po sabi po rito sa 6 to 8, sabi po rito, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang lakad at magpakapantas ka. Ayun po, napakaganda po yung chapter 6 na sabi, pumaroon ka, tamad. Hindi kayo yung tinutukoy ko, yung taong tamad po ang sinasabi rito. Kung meron man sa ating tatamad-tamad, ayun, pumunta raw tayo dun sa may langgam. Tignan natin yung langgam. Kung tayo tamad, ito gawin natin, punta raw tayo dun sa langgam. Pagmasdan natin yung langgam. At sabi pa rito, sabi sa verse 7, na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno. Ayun, makikita natin doon yung langgam, kahit wala siyang namumuno sa kanya o walang tumitigil sa kanya, nandun yung kasipagan niya. Nandun yung hardworking niya para siya ay magtrabaho. Nandun yung pagtsatsaga niya kahit wala pangbaga sa atin, kahit wala yung boss o wala yung magulang natin na nandyan may mga tao nakatingin, nandun pa rin yung masipag pa rin tayong kumikilos, hindi lang yung meron nakakakita sa atin. At yung verse 8 po sabi, nag-aandasan ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Ito, napakamagandang aral na mapupulot natin sa langgam. Yung langgam, siya ay tuwing tag-araw, siya ay nag-iipon siya ng makakain. Ambang tag-araw, nag-iipon ng pagkain, nag-iimbak siya. Alam naman po natin ng kwento ng langgam at saka ng grasshopper o sa Tagalog is tipaklong. Di po ba yung kwento na yun isa rin magandang kwento para sa mga kabataan na dati naririnig natin yung tayo mga elementarya pa na yung tipaklom, ang ginawa ng tipaklom, sige, laro ng laro, talon dito, talon doon, pero ito si langgam, nag-ipon ng kanyang pagkain ng tag-araw at inipon niya. Tapos dumating yung tag-ulan, itong si tipaklong walang makain. Di po ba parang yung tipaklong naghanap na masisilungan doon sa istorya, pero nangyari si langgam, nandun si langgam kumakain, nakahiga, matutulog, hayahay. Kasi nagkaroon siya ng pagka-hard work yung araw na may pagkakataon na mapag-ipon. Yan, sa atin tayo mga Kristiyano, ganun din ang dapat gawin natin. Kung may opportunity na dumarating sa atin na para tayo makapagtrabaho, i-grab lang natin para pagdating ng time na dumating ang sakuna, meron tayong hugutin o meron tayong mahugot. Kunyari, magkaroon din tayo ng savings. Gaya ng langgam. Kung langgam, nagkaroon siya ng savings nagkaroon siya ng stock. Kita niyo langgam. Yung langgam, nagkaroon po siya ng pag-iipon o meron siyang pag-iipon. Kaya nangyari, yung dumating yung tag-ulan, meron siyang makakain. Ganon din sa ating mga Kristiyano, sa ating mga tao. Pag dumating alam natin na merong pagkakataon na tayo ay malakas pa o merong
wala pa yung sakuna, nandyan yung kunyari tag-araw, dyan na lang tayo naghahanap tayo, nag-iipon tayo, nagtatrabaho tayo. Kagaya ngayon, di po ba yung dumating yung pandemic, maraming tao hindi inaasahan yung pandemic. Anong ginawa? Gastos dito, waldas dito, laro dito, bili doon. Yung dumating yung pandemic, walang naipon. Wala. Ang nangyari, para tayong mga tipaklong. Nagpakasaya tayo yung merong pagkakataon, pero yung dumating na yung pandemic, hindi tayo naging kagaya ni Langgam na naging masipag o hard worker during ng pagkakataon na magtrabaho. Kaya ito yung magandang aral na mapupulot natin dito sa pagpumunta tayo sa Langgam. Magiging parang pantas tayo, magkakaroon tayo ng wisdom dahil dito lang sa maliit na insekto na to, na gaano kalaki ang utak nito, pero ganun siya mag-isip. Tayo pa kaya mga tao biniyayaan ng malaking utak o karunungan hindi natin ito magawa. Ito yung applicable to, para sa akin applicable to sa atin yung maging ganito tayo, na para tayong maging langgam, maging hard work tayo. Ganun din sa kung ipapasok natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung tayo ay patuloy na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, at tayo nakikinig sa mga Bible study, at tayo ay ma-attend sa simbahan, sa tuwing darating yung sakuna o yung parang mga pagsubok, meron tayong hugutin. Meron nakaano sa ating puso, merong mga salita ng Diyos na mahuhugot natin, na magiging kalakasan natin, at ito yung magiging pagkain natin ng ating espiritu. Diba sabi nga ng Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay yung tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Itong salita ng Diyos, ito ay magbibigay ng buhay sa atin. Kaya kung dati may pagkakataon pa tayo, marami tayong oras, gawin natin, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Patuloy lang tayo magbasa ng salita ng Diyos, patuloy tayo makinig sa mga nagba-Bible study, patuloy tayong umattend sa mga gawain. Ito ay magkakaroon tayo ng parang tayong nag-iimbak o nagpupuno tayo sa ating puso at isipan ng karunungan na sa salita ng Diyos, na magagamit natin sa tuwing darating yung mga sakuna. Kaya ito pong chapter 6 ay verse 6 to 8, napakaganda ng sinasabi rito. Kahit lang sa isang langgam, marami tayo natutunan po. Sa verse 9 naman po hanggang to 11. In verse 9 to 11, ito po yung warning para sa lazy man. O parang warning to sa tamad na tao, Sabi dito po, babasahin ko po ulit. Sa 9 to 11, sabi po dito, hanggang kailan matutulog ka, o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkatulog? Ayun nga, sinutukoy dito yung tamad. Hindi kayo binabasa ko lang po. Kung tatamad-tamad tayo, magsipag-sipag na tayo. Tapos sabi niya sa 10,
may trabaho ka. Wala, matatanggal ka sa trabaho. Mangyari sa'yo, magiging mahirap ka. Magkakaroon ka ng kahirapan sa iyong buhay. Tapos meron pa yan yung tanghali na gumising, tapos pagkagising, hahanap pa ng almusal. Wala na. Wala na. Tulog-tulog ka eh. Wala na. Hindi na makakakain pag mga ganun. Sabi rin sa Bible, diba? Sabi, huwag pakainin ng taong tamad. Ikaw ba? Sabi rin dito. Isa rin yung warning. Huwag pakakainin yung taong tamad. Ito po ay verse 9 to 11 is babalato sa mga taong tamad. Siguro naman po sa atin, wala namang sigurong tamad. O wala namang sigurong tatamad-tamad. Sana wala sa ating tatamad-tamad at tayo ay nagsisipag. Lalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, masipag tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, oras man na inilagay tayo sa isang sitwasyon o pinagturo tayo nandun, tayo ay laging handa para tayong sundalo. Dahil nag-aral tayo eh. Yan sinasabi sa atin ni Brother John na dapat tayo ay laging handa. Kung tutulog-tulog tayo, alangan tayo tutulog, hindi tayo magiging handa. Iba ba? Ito yung magiging madudulot na sa atin. Tapos sabi pa nga doon sa Kawikaan 20 verse 13, sabi, huwag mong ibigin ang pagkatulog, baka ka magduka, idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Yan ang sinasabi ko po, di ba? Huwag daw natin ibigin yung pagkatulog, yung tulog ng tulog, di ba? Yung ganun. Mahilig tayong matulog, o alangan oras na tulog pa. Hindi naman sinasabi ko sa lahat. Meron naman po mga tao na siyempre merong kagaya ng mga taong may mga ginagawa sa gabi, importanteng bagay, mag-a-adjust yan ng tulog. Mag-a-adjust ng tulog kagaya ng mga magulang, may mga anak na may sanggol, kasi ang sanggol na gigising niya ng madaling araw. Siyempre, yung nanay, gigising din yan. Di pagka tutulog yan, babawi yan ng tulog. Di ko na po sinasabi na yung lahat na gano'n. Pero ang sinasabi dito na wag nating ibigin yung meron tayong time na dapat gawin natin, wag natin itulog. Gawin natin yung isang bagay. Kaya nga sabi, wag nang ipagpabukas ang mga bagay na pwede nang gawin niyo yun. Kaya sinasabi, sabi dito, mabubusog ka ng tinapay. Parang naalala ko kami sa bahay namin. Pag tanghali na nagising, wala na. Ubus na yung pandesal. Magkano lang yung binibili ni mama. Minsan mga utang pa nga o di pagkagising ng huling gigising, wala nang tinapay, wala ka nang kakainin. Ganun na nangyayari pag maaga ka nagising o mabubusog ng tinapay. Kaya ako noon maaga gigising para mas lamang sa tinapay. Yun po yung madudulot sa atin kapag tayo ay meron tayong disiplina sa ating pagtulog. At doon naman po sa verse 12 to 15, ito pa po, basahin ko pa po sa Roma 12 verse 11. Sabi po dito, huwag maging tamad, sa halip ay maging masigasig, maging maningas kayo sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Ayan po, dapat daw wag daw tayong maging tamad, maging masigasig tayo. Tapos ang sabi pa dun, naalala ko lang, sabi ni Kuya John, meron pa raw dadaig sa masipag. Sige nga po, kung may nakakaalala pa po sa bawat isa sa atin, ito po ay katanungan. Ano pa raw ang dadaig sa masipag? Si Kuya John, hindi na po kayo sasagot Kuya John kasi kayo po ang nagtanong nito yung mga kapatira na law. Ano pa raw po ang dadaig sa masipag? Yan po isang katanungan. Comment nyo na lang po yung sagot nyo kung ano pa po yung dadaig sa masipag. Yan po, pupunta po tayo sa verse 12 to 15. Ang title po na itong verse 12-15, The Destiny of a Wicked Man, o yung patutunguhan ng taong wicked, masama. Ayun basahin ko lang. Sagot ni Pastor Junior ay maagap. Yan po, tama po, maagap. Daig ng maagap ang masipag. Yan po ay isang katanungan dati ni
Brother John, na alalang-alala ko pa na daig ng maagap ang taong masipag. Kasi yung merong masipag pero hindi naman siya maagap. Pero yung taong maagap, sila yung parang langgam na gumigising pa yan ng maaga para lang gawin ng isang bagay. Kaya dinadaig talaga ng taong maagap yung taong masipag. Kasi merong masipag na tanghali din gumising, pero masipag. Pag gigising, gagawa rito, gagawa doon. Masipag. Pero iba pa rin yung taong maagap. Kagaya na lang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag tayo maagap, o basa tayo ng basa, o nagiging maagap tayo sa paghahanda ng mensahe ng salita ng Diyos, kapag dumating yung pagkakataon na tayo ay nilagay, meron tayong maibabahagi base sa tulong ng banal na Espiritu dahil naging maagap tayo. Pero kung tayo ay tatamad-tamad, wala ang mangyari. Pastor Eugene maagap din daw, Marvin maagap din, maagap kaya matulog, gumising. Maagap lang tapos pagka sa mga bagay na iba hindi maagap si Lolo nga sobrang agap po. Pa lang, sinenagap, sobrang agap lo Natawa tuloy si Brother John. Lolo, ano po na yan? Maagap o matulog? Simula sa hindi namin alam kung ano po. Comment nyo na lang po ulit. Yan, maagap. Alalang-alala pa ng lahat o yung iba nangopya na lang. Yung iba ata hindi sumasagot mukhang hindi maagap nalimutan na. Pupunta po tayo doon sa verse 12 to 15, yung patutunguhan ng taong masama o wicked sa English. Ito po, babasahin ko po. Sabi po rito, taong walang kabuluhan, taong masama ay siya na lumalakad na may masamang bibig, na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Pandaraya ay nasa kanyang puso, siya'y laging kumakata ng kasamaan, siya'y naghahasik ng pagtatalo. Ito yung ito raw yung mga katangian ng taong mga masama o wicked sa English nga. Ito, meron siyang yung walang kabuluhan, taong masama sa lumalakad ng masamang bibig. Ito yung parang yung lumalabas sa mga bibig niya is puro masasama. Mayroong kasinungalingan o nandun yung mga pagmataas, kabastusan. Yan, masama yung lumalabas sa bibig niya. Tapos sabi naman dito, na kumikindat ng kanyang mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Yung kumikindat, parang ito yung parang yung tumutukoy ito sa mga patutot o mga harlot sa English. Yung mga taong sa panahon natin ngayon, marami nito sa mga ibang bansa o sa ating bansa, marami nito yung babaeng bayaran. Ito yung nangyayari pag merong mga dumadaan ng mga kalalakihan, nandun yung pagkindat-kindat o pang-aakit at tumalapit, yan, kanyang mga paa ay nagsasalita, yung parang yung pagkilos ng paa niya is mapang-akit. Parang ganun yung pagkakaunawa ko po rito. Kung meron po kayong mga karagdagan o nais na katanungan, malaya po tayo mag-comment at babasahin po natin at andyan din ang ating mga pastor para sumagot sa mga katanungan. Ayan po, ito po yung may pangdaraya sa kanyang puso. Yung puso niya is mandaraya, puno-puno ng kadayaan ng taong basa. Ito yung taong masama. Ganito yung kanyang puso. Yung puro nasa puso nito pagpatay o pandaraya o panggugulo. Ganon yung tao na masama o wicked man. Kaya ang patutunguhan nito ng tao to, siya yung din nag-asiksa ng kaguluhan, kumakata ng kasamaan, siya yung nag-asik ng pagtatalo. Kaya darating na bigla ang kanyang
kasakunaan sa kabiglaan ay mababasag siya at walang kagamutan. Ito, yung mga taong masama ay darating sa kanila ay yung kabiglaan ay mababasag sila na walang kagamutan. Minsan nangyayari to sa mga masasama, parang sinasabi walang kagamutan at tumutukoy dito, parang yung taong mga wicked, masama, sila yung mapupunta sa impyerno. O sa impyerno wala rong kagamutan, nandun yung paghihirap, hindi mawawakasan yung paghihirap, walang gamot doon, wala na, hindi na matatapos ang kawawan. Mababasa naman po natin yan sa Bible, puro paghihirap, walang kagamutan. Yun yung mga pupuntahan ng taong mga sasama. Kaya nga sabi nga ng salita ng Diyos, kung sino yung mananatiling tapat hanggang wakas, siya'y magiging ligtas. Kung tayo patuloy tayong magiging tapat sa ating Diyos o ating Panginoon, tayo magiging ligtas. Hindi lang sinasabi na gumagawa tayo ngayon o nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos ngayon at kinabukasan hindi na tayo nagiging tapat sa Diyos. Maaaring hindi rin tayo magiging ligtas kung hindi tayo magiging tapat hanggang sa huli. Ibig sabihin po, magiging tapat hanggang sa huli ng ating buhay, nandun yung paglilingkod natin sa Diyos, ang katapatan natin sa Diyos. Basahin ko lang po ang siner ng ating kapatid na si Marvin. Sabi niya po sa awit 119:105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ayan po, napakaganda po ng siner ni kapatid Marvin, na ang salita naman talaga ng Diyos, ito yung magiging ilaw sa ating lalakaran, sa ating malandas. Kaya, salamat po kapatid sa inyong na-share. Yun po yung nilalaman ng verse 12 to 15, yung patutunguhan ng taong masama. Pupunta po tayo sa verse 16 to 19. Ang title po nito is 7 Things the Lord Hate. Ito po yung 7 kinasusuklaman ng Diyos o ayaw ng Diyos. Sabi po dito, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon, o 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Ito po, kung babasahin natin itong chapter 16, parang titignan natin, parang ang gulo Sabi dito may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Biglang sumagot, oo, 7 na makakasuklam-suklam sa Kanya. Ito po ang katanungan po rito, bakit kaya ganito yung pagkakasulat na itong verse na to? Ito po katanungan po sa bawat isa. Kung meron po kayong kasagutan, maaari niyo pong i-comment at para po maging kalinawan din sa bawat isa. At ako rin, namin ko medyo naguluhan din ako nito pero sa pamamagitan ng pag-search o pagbabasa, naunawaan ko kung bakit sinagot niya oo 7 na makasuklam-suklam sa Kanya. Ito po raw po kasi sabi dito, kaya na po 6, yung 6 na babasahin ko po muna tapos saka ko antayin yung mga sagot niya para titignan ko po muna kung ano yung mga kasagutan ng bawat isa. Sabi po dito na oo, 7 na makasuklam-suklam sa Kanya. Verse 17, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na umakata ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at mga naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Ayan po. Unang-una po, ang sinabi dito na pinaka-ayaw ng Diyos, ito po, a proud book. Sabi niya dito, yung makasalanang mata. Tapos, yung pangalawa, sabi niya yung a lying tongue o sinungaling na dila.
Tapos po yung pangatlo, hand that, basahin ko po sa Tagalog kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Yung pang-apat po, puso na kumakata ng mga masamang akala. Pang-5 po, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Tama ba? Tapos sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng palalo sa gitna ng magkakapatid. Ayan po. Mukhang walang sumasagot Binilang ko po siya. Yung binilang ko siya, 7 nga siya. 7 siya. Sabi ko, binilang ko, sabi 6. Tapos binilang ko, oo nga 7. 7 nga yung tinutukoy ng Diyos na ayaw niya. Yung pang 7 kasi, ito yung nagiging, yung 6 na yun, yung nagiging bunga niya, yun yung pang 7. Yung naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Kasi pag yung taong may masamang pagnanasa o a proud eye, sabi dito na palalong mata o mataas na mata, ito siguro yung mga matang sa babae yung tumataas yung kilay, siguro parang ganun ata yun, o yung pag tinignan nyo isang tao mula ulo hanggang paa, ito siguro yung parang tinutukoy nito. Tapos yung sinungaling na dila, ayan, ayaw ng Diyos yan. Kasi nga, sabi nga, yung sinungaling na tao, sino ang tatay niyan? Tatay niyan yung si Satan. Sabi, Satan is the father of all liars. Si Satan yung tatay ng lahat ng mga sinungaling. Kaya yung tayo patuloy na magsisinungaling, alam na natin sino yung magiging tatay natin. Hindi yung Diyos, kundi si Satan. Kasi sabi doon sa Bible na ang sinungaling ay tatay niya si Satan. Yun magiging yun. So yun ay sinungaling na saksi pareho po yun sa dila. Sabi po ni Pastor Junior, sinungaling na dila, sinungaling na saksi, parehas po yun sa na nagmula sa dila. Oo nga po, parehas, pero parang meron din naman saksi na nakita niya yung isang bagay. Diba? Tapos, pinatotoo. O nga, tama nga po. Nagsimula rin sa parang pagsisinungaling din. Pero, involved din yung mata niya. Involved din yung mind niya. Involved din yung puso. Kasi, yung nakita niyang nasaksihan niyang tama. Tapos, alam niya sa puso niya, tama yun. Pero, hindi niya sinabi. Mali. Parang involved po. Itong mga 6 na to, kadalasan ito yung nagagawa natin sa ating buhay. Lalo na yung hindi pa tayo mga Kristiyano. Yung tayo hindi pa Kristiyano, tayo ay madalas magsinungaling. Tapos yung ating mga mata ay kung makatingin, parang nagdadala ng away. Tapos yung puso natin ay marumi. Tapos nagiging ganito rin tayo, nagiging false witness din tayo. Ito yung mga tinataglay natin, yung tayo hindi pa mga tagasunod ng Diyos o hindi pa tayo Christian. Pero yung tayo na naging Kristiyano, ito'y unti-unti o wala na sa ating buhay dapat itong mga bagay na to. Kasi ito nga ay ayaw ng Diyos sa atin. Sabi nga dito sa English is abomination Abomination sa Diyos o karumal-dumal to sa Diyos itong mga bagay na to. Kaya itong mga bagay na to dapat hindi natin tinataglay tayong mga Kristiyano. Lalo na tayong mga namumuno sa mga simbahan o nagpapayag ng salita ng Diyos. Ito po ay dapat di tinataglay natin. Basahin ko lang po ang comment ni Sister Emily Manlangit. Pagpatay ng tao, pagpaplano ng masama, pagmamadaling gumawa ng masama, pagpapatotoo sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Yan po. Maraming salamat po. Binigay niya po yung mga 7 ayaw ng Diyos. Ito yung ayaw ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi rin doon sa ayaw ng Diyos to, dahil ito rin yung magdudulot sa atin. Ito rin, itong mga to rin, ito rin yung tinataglay ng masasama o wicked man o masamang tao na ang patutunguhan sa impyerno, itatapon ng Diyos sa impyerno.
na magdudulot ng kahirapan na walang kagamutan. Kaya ito dapat ay hindi natin tinataglay, at kung mayroon pa sa atin, dapat ito ay itinatanggal na natin sa ating buhay o inaalis natin totally. Sinusurrender natin sa Diyos, humingi tayo ng tulong sa Diyos na ito'y maalis sa ating buhay, na panalangin natin sa Diyos, iluhod natin sa Diyos, kasi wala namang imposible kung hihingi tayo ng tulong sa Diyos. Kaya ang sabi nga, I can do all things to Christ who give me strength. Kung nanghihina tayo, may na tayo na nagagawa pa rin natin itong mga bagay na to, humingi lang tayo ng tulong sa Diyos, at nandun ng Diyos na bibigyan niya tayo ng kalakasan o wisdom, karunungan para meron. Kaya maganda tong Proverbs, ito rin kagandang Proverbs, nagbibigay talaga siya ng karunungan o parang mga paalala sa mga tao na ito yung mga dapat na iwasan, dapat na gawin natin. Maraming sinasabi yung Proverbs, punong-puno siya ng karunungan. Pero tong buong Bible, punong-puno siya ng karunungan, hindi lang tong Proverbs. Bagay sa mga naaral natin na lumipas na mga naaral natin book, Genesis, Exodus, Leviticus, yan, punong-puno ng karunungan. Marami din siyang nabigay sa ating karunungan, o marami din tayong natutunan, na mas mabuti tayong tao dahil sa mga napag-aralan natin, sa tulong ni kapatid na Joe na andyan na laging nagsikap na magpuro sa atin. Kaya ang salita talaga ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng karunungan. Tapos po yung verse 20 po, verse 20 po, tapos verse 20 to 24 po, the harm of harlot, o yung dulot na masama ng taong harlot, o sa Tagalog is yung patutot. Basahin ko lang po. May tanong po ako, yung saksi po ba na nagsisinungaling at yung saksi na hindi nagsasabi o nagsasalita ay parehas lang po ba? Sa tingin ko po, yung taong nagsisinungaling at yung saksi na hindi nagsasabi o nagsasalita ay parehas lang po ba? Tingin ko po parehas lang po. Parehas lang po sila nagsisinungaling. Kasi sabi nga, kapag meron ka, alam mo yung tama tapos di mo sinabi, nagsisinungaling ka na rin. Di po ba, maaari yung tao na alam mo yung nangyaring katotohanan pero ayaw mo magsalita, ay parang nagsisinungaling ka na rin. Yun po ang tingin ko po. Sa iba po ba, ano po ba ang tingin nyo po? Magkaparehas po ba ang taong nagsisinungaling at ang taong saksi na hindi? Ano po yun? Ayun, nagsasalita ay parehas. At saksi na hindi nagsasalita ay parehas na po ba? Yan po, katanungan din po ni Ate Arlene. Kung meron po ba kayong kasagutan sa tanong ni Sister Arlene, maaari niyo pong i-comment para po maging karagdagan po at kalinawan din po sa ating pag-aaral. Sabi po ni Pastor Aniceto, ang aking mahal na ama, sabi po sa Apocalypse 2:18, ngunit sa duwag sa mga hindi nananampalataya, mga karumadumal, nawawala. Nagulo yung comment po. Sensya na po. Duwag na mga hindi nananampalataya, nawawala. Sa mga duwag na hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga matay tao, mga makikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan po, maraming salamat po, mahal naming pastor, sa inyong na-share. Yan po ang patutunguhan ng taong masasama, o itong mga ayaw ng Diyos na taglay natin. Yung kung ito yung maging taglay natin, ayan, ang patutunguhan natin, kalawang kamatayan sa apoy ng asupre. Maraming salamat po sa inyo, share.
At doon po tayo, pupunta po tayo doon sa may verse 20 to 24, yung the harm of harlot, o yung dulot, yung sakit, o yung masamang dulot ng patutot. Sabi po rito, basahin ko po, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Po, ito rin po yung nakaraan na tinapik na alam ko, kung hindi ako magkakamali, ito rin yung nabasa rin to ni Pastor Junior. Parang naulit po siya dito sa chapter 6 na yung sabi rito, anak ko, chapter 6 verse 20, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ayan po, napaka-importante po yun. Nalaman natin na sinabi nga doon ang ating mahal na pastor, na Pastor Junior, yung payo ng ama na huwag kalimutan, dahil ito yung magiging parang sandata na rin natin at tumutukoy na rin dito sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano, yung ating Diyos Ama, yung payo o habilin ng ating Diyos Ama base sa kanyang salita, na ito ingatan natin o i-apply natin. Ito yung magiging sandata natin, kalakasan natin dito sa mundong ibabaw. Tapos yung itali mo sa yung ito, sabi po dito na huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ayun. Madalas po kasi meron mga sa atin, mga tao, maraming mga utos yung mga nanay, kasi madalas yung nanay yung sila yung mga mahilig magpayo, o mahilig silang magpayo sa mga anak. Kaya na huwag mong gagawin to, anak, ito gawin mo, huwag kang pupunta rito, yan din sasabi. Kasi dalasan yung mga nanay, sila rin yung nagiging parang gabay din natin. Kaya nga sabi sila yung ilaw ng tahanan parang salita ng Diyos sila yung ito sa atin, sila yung ilaw ng tahanan, sila yung nagbibigay sa atin ng kalimanagan sa mga bagay-bagay din, yung mga nanay natin. Tapos dun po sa 21, gintal mo lagi sa iyong puso at itali mo sa iyong leeg. Ayan po, napakaganda nito na ikintal, sabi dito, ikintal mo lagi sa iyong puso. Ito po, maganda po dito na yung salita ng Diyos ilagi na sa ating puso. At yung salita ng Diyos lagi na sa ating puso, lagi na sa ating isip, ito yung dapat ina-apply din natin. Kasi kung mananatili lang to, tapos di naman natin na-apply, bali wala rin po kung hindi natin to ma-apply sa ating buhay. Kaya dapat yung salita ng Diyos na nanatili sa ating puso, at ito'y na-apply natin sa ating buhay. Doon makikita sa atin yung ating paglago, yung tunay na mananampalataya na sumusunod sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Diyos na if you love me, you will keep my commandment. Yun po ang nais ng Diyos, na ingatan natin ang kanyang mga salita. Sabi po sa verse 22, pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Ayan po, napakaganda po na ito. Ayun, yung salita ng Diyos, saan man tayo mapunta, kapag dala-dala natin, sa yung magiging patnubay natin sa ating buhay. Tapos, kapag tayo ay matutulog, kapag tayo nagsalita ng Diyos, siyempre, yung puso't isip natin puno, meron tayong kapayapaan, kaya magkakaroon tayo ng maayos na tulog. Hindi yung kung ano-ano binabasa natin bago tayo matulog, kung ano-ano pinanood natin, kaya minsan hindi makatulog, parang walang kapayapaan. Pero kung salita ng Diyos ang tanging binabasa natin bago tayo matulog, meron po tayong kapayapaan. Yun po yung parang pagkakaunawa ko po dito. At pagkagising natin, ito rin yung makikipag-usap sa atin, salita ng Diyos kung babasahin natin, di ba? Minsan na paggising natin na maalala natin na napakabuti ng Diyos, dahil minsan ginising pa tayo o nandito pa tayo sa mundong ibabaw. Basahin ko lang po yung comment po ni Brother John. Tama si Bro Janelle, pareho lang siya. It will bear guilt sa nagtatago ng totoo, pero may exemption dito. At tulad ni Rahab na tinago niya yung 2 spies ni Joshua. Nagsinungaling
Nagsinungaling si Rahab. Nagsinungaling si Rahab dahil sa pagprotekta siya ng tao ng Diyos at yun ay mabuti. Ayun po, may exemption daw po. Tama naman po na yung si Rahab po, yung story nito, balikan po natin para po sa mga hindi nakasama na napag-aralan po yun. Si Rahab sa yung babaeng bayaran din o harlot sa Jericho. Tapos tinago niya yung dalawang spies. Nangyari doon sa dalawang spies, pinatago ni Rahab para lang maligtas yung dalawang spies. Yun naman po ay mabuting bagay dahil yun ay tao ng Diyos. Yun din siguro yun ang usap kay Rahab para maligtas yung dalawang spies. Ayun po yung sinasabi ni Kuya John na mabuti po yun. Yun po ang natin. Pero yung pagsisinungaling para lang sa sarili nating kapakanan, hindi po yung matatawag siguro mabuti, kasi kung magkakasala tayo sa Diyos, hindi yung magiging mabuti. Pero itong ginawa ni Rahab, hindi naman sa nagkasala sa Diyos, niligtas niya yung tao ng Diyos. Yun po yung mabuti. Maraming salamat po, Brother John, sa na-share niyo po. Sabi po ni kapatid na Eugene, Leviticus 5 verse 1. At kung ang sino man ay magkasala sa pagkarinig niya ng tinig ng pag-utos sa parang sa saksi maging kanyang nakita o nalaman, kung hindi niya hiyayag ay siya nga ay matataglay ng kasamaan. Ayan po, pakalina po sinabi ng ating mahal na pastor sa Leviticus. Sabi naman po ni Brother Rene, para sa akin hindi parehas magkaiba yung isa. Nagsinungaling yung isa ay hindi lang nagsalita kasi baka natakot, kaya lang nagsala din siya sa Panginoon dahil hindi niya sinabi ang kanyang nalaman. Para sa akin hindi parehas. Sabi po ng ating mahal na brother na Kuya John, parehas lang po sila na sinungaling. Kasi minsan, yan ang mahirap sa atin, lalo sa ating mga Kristiyan. Mas natatakot pa tayo sa tao kaysa sa Diyos. Yun yung maling pananaw natin. Diba? Sabi nga, ang takot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Diba ba? Takot sa Diyos ay naglalagay sa atin sa mabuting kabutihan. Kapag yung pinili natin yung pagkatakot sa Diyos kaysa sa tao, tayo mapapabuti. Ayan ang nagiging dulot natin, na mas takot tayo sa tao kaysa dun sa Diyos. Kaya nangyayari, nagkakasala tayo. Mas naisin natin matakot sa Diyos kaysa sa tao. Kasi mas katakutan natin ng Diyos kaysa sa tao. Dahil yun ang nararapat, na maging matakot tayo sa Diyos. Ayan po, sinabi na po ni Brother John na parehas lang po yun. Nasa Leviticus 5 verse 1. Pabasa na lang po, brother, para po lalo nyo pong maunawaan. Maraming salamat din po sa mga na-share nyo o sa mga kaya mas gusto kong binabasa yung mga comment kasi lalo tayong nalilinawan Kaya bibigyan din natin ng time na basahin yung mga comment ng ating kapatiran kasi minsan nagbibigay din siya sa atin ng karagdagan o kalinawan base sa ating pag-aaral. Ayun na po, sabi po dun sa sabi sa 23, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Ayun po, malinaw po na sinasabi dito. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Sabi po sa 24, upang ingatan ka sa masamang babae, sa tabil ng dila na di kilala.
Ayan po. Sa Bible, kung hindi maalala ko, meron ding isang karakter na nahulog sa patutot. Nag-iwan pa nga siya nung mga bagay para hindi niya malaman, parang manugang niya ata yan o ano. Yung sa Bible po na nahulog yun sa patutot na karakter. Kung naalala niyo po, paki-comment na lang po. Yung ayaw niya ibigay yung parang yung anak niya, tapos parang nagalit yung babae, ginawa nagpanggap na patutot, tapos napagsiping siya, nabuka ng araw, nalaman niya na yung pala ay manugaw niya ata, o kung hindi ko lang po maalala, paki-correct na lang po ako kung sino po nakakaalala. Nagugulo po ang comment natin yun, parang teka lang po, ayusin ko lang po muna mga kapatid para maayos po tayong mapag-aral ng salita ng Diyos. Inat-inat po muna tayo para hindi po tayo antukin. Inat-inat ang kamay. At sabi naman po dito sa verse 25 na po tayo, doon po sa verse 25 to 29, ito na po is the damage of adultery. The damage of adultery, o sa Tagalog, ito po ang sinasabi, basahin ko po. Huwag mong pitahin ang kanyang kagandahan. Ito pa, adultery is pangangalunya. Huwag mong pitahin ang kanyang kagandahan, ang iyong puso. Huwag mong pitahin ang kanyang kagandahan sa iyong puso, at huwag kang hulihin yan ng kanyang mga talukmata, sapagkat dahil sa isang masamang babae ay walang naiiwan sa lalaki, kundi isang putol na tinapay, at tinuhuli ng mga ngalon niya ang mahalagang buhay. Makakuha ba ng apoy ang tao sa kanyang sinapupunan at hindi masusunog ang kanyang mga suot? O makakalakad ba ang sinuman sa mga mainit na baga at ang kanyang mga paa ay hindi mapapasok? Gayon ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa, sino mang mipo ay hindi maaaring di parusahan. Ayan po, malinaw po rito yung pangangalo niya ay napakasamang yan na kagulian ng tao o pagkakasala ng tao, na sinasabi rito kung sino man sumiping sa asawa ng iba ay hindi maaaring hindi parusahan. Parurusahan po ng Diyos. Sabi nga minsan, what you sow, what you reap. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanim mo. At sabi din, malaya po tayong mamili kung ano ang choices natin o pipiliin natin, pero hindi tayong malayang mamili kung ano yung maging resulta ng pagpili natin. Kaya bawat pagpili natin ng kasamaan ay dulot nito consequence kasamaan din po. Kung mabuti ang pagpili natin, kabutihan po ang dulot sa atin. Kaya ito po, ito rin yung maalala ko sa Bible. Ito yung nangyari kay Haring David. Ito yung pinakamabigat na naging kasalanan ni Haring David, na pinakuha niya si Bathsheba at sumiping siya at sa isang gabi ay nabuntis niya si Bathsheba, at nagdulot ito ng malaking kasalanan kay David. Nagawa niyang magsinungaling, nagawa niyang ipapatay ang asawa ni Bathsheba, at ito ay nagdulot sa kanya ng karumihan sa kanyang pagkatao. At nandun yung kaparusahan ng Diyos sa kanya. Nung naaral natin, nandun yung nagkaroon siya ng pasaway na anak na si Absalom, na maging ang kanyang mga babae o asawa noon ay inahasa rin sinipingan din ni Absalom, at nagkaroon sa kanya ng hindi maayos na buhay kay David, at ito ay naging kasiraan sa kanyang pagkatao. Pero ang maganda lang kay Haring David, nandun yung total repentance siya. Sabi nga ni kapatid na John, yung takot niya sa Diyos, yung nagturo si Pastor Angelo. Ito yung comment ng ating
ating mahal na kapatid na si Brother John, na yung pagkatakot sa Diyos, yun yung naging patnubay ni David para maging tapat sa Diyos hanggang sa wakas, hanggang sa uli. Kaya yung pagkatakot sa Diyos, ito rin ay nagbibigay sa atin ng kabutihan, na hindi magkasala sa Diyos. Kasi yung takot sa Diyos, yung banal na pagkatakot sa Diyos, ito yung ayaw mong madisplease yung Diyos eh. Yung ayaw mong magkasala sa Diyos eh. Yung ayaw mong malayo sa Diyos. Yung ayaw mo gumawa ng masama. Kasi alam mo malulungkot yung Diyos o hindi matutuwa yung Diyos. Malulungkot, matutuwa, parang parehas lang yun eh. Ayun po yung sinasabi ko po, yun yung dulot ng pagkatakot sa Diyos. Kaya yun ang maganda kay David. Kahit na nahulog sa kasalanan ng adultery o pangangalo niya, nakuha niyang magsisi. Nagsisi siya at nandun yung pagkatakot niya sa Diyos at naging dahilan para siya ay maging tapat hanggang sa uli ng kanyang buhay. Yun po ang magandang aral din na pupulot natin, na kahit na nahulog man tayo, hindi pa uli ang lahat, nahulog tayo sa isang kasalanan, taglayin lang natin yung banal na pagkatakot sa Diyos at lumakad tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos, malulugod pa rin ang Diyos sa atin. Basta total na nagrepent tayo, sinurrender, hindi na natin banalikan yung mga masamang gawain. Ayan po, ito po yung pinasa natin yung 25 to 29. Ito ay yung damage, yung kasiraan na madudulot ng adultery o kasalanan ng adultery po. Tutungo na po tayo sa verse 30 to 35, mga huli pong verse. Sabi po dito, the disgrace of adultery brings. Yung basahin ko po muna. Sabi po dito sa 30, hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kung siya'y nagnanakaw upang busugin siya pagka siya'y gutom. Ngunit kung siya'y magsumpungan, isa sa uli niyang baka pito ang kaniyang ibibigay ang lahat ng laman ng kanyang bahay. Ayun po, yung minsan yung sasabi po rito, hindi hinahamak ng mga tao magnanakaw kung siya'y nagnanakaw upang busugin siya pagka siya'y gutom. Minsan meron na ganito, yung mga taong nagnanakaw para lang makakain. Minsan yung mga ninakawan, naawa sila at hindi na nila to pinaparusahan. Pero meron pa rin kaparusahan. Minsan pag nagnakaw daw tayo, nagnakaw-commit tayo ng pagnanakaw, yung magnanakaw, ibabalik niya na mga 7 beses, 7 ulit. Kunyari yung ninakaw niya ay nag-aalaga ng 1 piso, ibabayaran niya yun ng 7 ulit, di 70 pesos, parang ganun po ang babayaran niya. Naalala ko tuloy yung nag-aaral tayo Bible study. Sabi ni kapatid na Eugene kay Brother John, paano po pag nagnakaw ka ng halik? Sabi niya po, kala niya siguro ang isasagot ni Kuya John pabalik sa iyo 7 halik din, 7 beses. Sabi ni Kuya John, suntok. Ngayon sabi ko dyan, suntok ang babalik sa iyo. Depende po yun sa mga natin. Mali naman yun nakaw na halik tigs na kapatid na Eugene, parang 7 halik din ang babalik sa kanya. Hindi, suntok ang abot mo. Yung parang yun sabi, natawa tuloy kami dyan kaya minsan nakakamiss din yung pag-aaral ng yung face to face kasi merong saya, merong mga minsan mga joke, tatawa ko nyan talaga, mayroon yan mga joke na nararanasan kami. Meron pa, ang alala ko rin yung sabi, meron daw yung sabi, yung kwek-kwek, yung maliit na itlog, sabi na yung kwek-kwek daw, sabi ni parang si Papa ata nagsabi niya, sabi niya, meron din po yung kwek-kwek yung malaki. Sabi ni Kuya John, ang tawag doon? Kwek-kwek, parang gawa na si Kuya John laki ng boses, para tawa kami ng tawa yun parang ganun. Yung parang tawag doon yung tuknening pala, yun yung tawag doon. Parang minsan ang sarap din yung ganun na, yan si Kuya John, minsan sa din pag nagturo, minsan may mga patawa rin si Kuya John, mga joke saya talaga pag nag-aaral ng salita ng Diyos, na meron ka ring mga enjoyment na moment. Nagaya rin yung sabi ni Kuya John, anong unang lenggwaheng
lingwahe. Sabi naman ni kapatid na Eugene, English daw. Yun, tawa na naman kami ng tawa. Kaya yun talaga yung nakakamiss din minsan yung mga biruan na nagaganap sa mga face to face Kaya nakakamiss din talaga. Balik tayo sa ating pag-aaral. Sabi naman po dito sa 32, sabi po, siyang nagkamit ng pangangalo niya sa isang babae ay walang bait. Ang tao daw na nagkakamit ng pangangalo niya ay walang bait. Ibig sabihin hindi ka nag-iisip na maigi, hindi ka nag-isip ng tama. Kaya walang bait. Parang yung kagaya kay Haring David, di po ba yung parang hindi niya naisip yung tama. Tapos yung 33 po, mga sugat ay kasiraang puri, tatamuin niya, at ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi. Ayan, di po ba yan pa rin kagaya kay Haring David, hanggang ngayon taglay-taglay pa rin naalala pa rin ng mga tao yung mga kasalanan na gawa ni David na to na pangangalo niya. Hindi pa rin nabubura sa tao. Kaya minsan ang nangyayari pa, yung mga tao sinasabi bakit yung mga ibang nakukumbit ng pangangalo niya, sinasabi bakit si Haring David nagawa ngayong ganito diba? Yun yung maling pananaw. Parang sabi na si Haring David niya God after own heart nagawa ang mga niya Ako pa kaya, parang ganun yung iba yung iniisip ng iba Mga maling pananaw po yung mga ganun. Yung mga nakikita natin sa Bible, ito po ay nagbibigay ng aral sa atin na yung mga maling nagawa ng mga karakter sa Bible, yun iiwasan natin. Tapos yung mga tamang ginawa nila, yun yung tutularan natin, yung magiging halimbawa sa atin. Tapos yung sabi po sa 34, sapagkat paninugbuho at pag-iinit ng tao at hindi siya mapapatawad sa arawan ng paghihiganti. Ayan po, meron din naging nangyari kay David dito na mayroon din mga consequence yung mga nagawa ni David. Marami rin. Naghirap din si David dahil sa ganitong pagkakasala niya. Mayroong ganti rin na nangyari kay Haring David. Kaya yun ang masamang nadudulot ng pagkikipangalo niya. At ang ating last verse po, sabi, hindi niya pakukundangan ng anumang tubos, ni magpapahinga man siyang tuwa. Bagaman ikaw ay mabibigay ng maraming sukol. Ayan. Ito yung nangyari to kay Haring David parang hindi siya mapakali sa nangyari dahil commit siya ng kasalanan. Ito yung nangyari kay Haring David na hindi siya matahimik. Marami siyang dinaanan na pagsubok o maraming gumabagabag sa kanya, nagawa niya to. Yun po yung dulot ng pangangalo niya. At ayan po, natapos po natin yung chapter 6. Ngayon naman po ay nais kong basahin muna yung mga komento ng bawat isa, mga karagdagan po. Sabi po ni kapatid na John, at kung sino man ay magkasala sa pagkarinig niya ay tinig ng pagutos sa paraang siya ay saksi, maging kanyang nakita o nalaman, kundi hindi niya iayag ay siya nga ay tataglay ng kasamaan. Yan po, malinaw po sa katanungan ni Ate Arlene na nasagot ng ating kapatid. Ayan, sabi rin po ni Pastor Junior, paros lang po na nagsinungaling kasi po sumang-ayon siya sa pagsinungaling. Maraming salamat po. Parehas lang po sila nagsinungaling, sabi po ni Sister Padilla. Ayan, yun po si Tamar. Si Tamar po yung sinasabi ko po na tinutukoy ko nagpanggap na patutot. At si Judah yung nahulog na napagsiping kay Tamar. Maraming salamat po, Father John. Yan po. Ayan, napakaganda po talaga pag binabasa yung mga komento ng mga kapatid kasi lalo tayo naliliwanagan Ayan po, maraming salamat po sa bawat isa na nakaisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Malaking pagpapala po na kayo ay makasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos
sa mga karagdagan po, sa mga katanungan. Maraming salamat po, naging linaw sa ating pag-aaral sa araw na ito. At sana po araw-araw tayo magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at tayo makiisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa bawat mga nagtuturo, patuloy tayo makinig at magitong dudulot sa atin ng pagpapala sa ating buhay. Maraming salamat po sa bawat isa. Bago po tayo magtapos, inimbitahan ko po muna na tayo po ay yumukot manalangin. Ama namin nasa langit, mapangyarihan sa lahat, Diyos namin lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa patnubay niyo sa pag-aaral po namin ng inyong banal na mga salita na nagdudulot sa amin po ng karunungan o gabay, Panginoon, sa paglakad namin dito sa mundong ibabaw. Salamat po sa karunungan ng bawat isa na nakiisa po, Panginoon, upang lalo namin maunawaan ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami na masunod namin ang inyong mga kautusan sa inyo, Panginoon. Panginoon, maging halimbawa sa amin ng mga karakter sa Bible, Panginoon, na hindi namin daanan ng mga maling nagawa ng mga karakter sa Bible, at matularan namin ng mga kabutihan na gawa ng mga karakter sa Bible, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga banal na salita, Panginoon, sa pagkakataon na kami nakakapag-aral. Malayan nakapag-aral po ng inyong mga banal na salita, Panginoon, na may kalayaan kami magkaisa na mag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. Kung puso po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong pagpapala po kayo. Ito po itinuturing namin pagpapala at malaking blessing po sa bawat isa po sa amin na mapag-aralan yung mga salita, Panginoon. Panginoon, pinag-pray po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi namin nakasama sa oras na ito, Panginoon. Kaya po ang gumawa ng kaparaanan, Panginoon, sa mapakinggan din po nila itong aming mga pag-aralan, at sa muli namin pag-aaral ay sila muli namin makasama po, Panginoon, upang kami ay sama-sama mag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. Pray din, Panginoon, sa mga kapatiran namin na dumadaan sa karamdaman, Panginoon. Ipuin niyo po sila na inyong mapagpagaling na kamay, Panginoon, at bigyan niyo sila ng kalakasan, panumbalakin niyo ang kanilang kalakasan, Panginoon, at maging malakas sila, Panginoon, upang magampanan din po nila ang nais yung paggawa sa kanila, Panginoon. At patuloy niyo po ingatan ng bawat isa saan man naroon, Panginoon. Kayo ang maging patnubay, ay inyong mga banal na salita ang maging patnubay namin sa aming pamumuhay dito sa mundong ibabaw. At sa mga kapatiran namin, Panginoon, na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, kayo po ang tumulong sa kanila. Turuan niyo sila na panghawakan ng inyong mga banal na salita, Panginoon, dahil ito ang inyong salita ang tunay na makakatulong sa amin, na matuto kami laging lumapit sa inyo at manalangin, Panginoon, at i-apply ang inyong mga banal na salita sa aming pamumuhay, Panginoon. Kaya na pong bahala sa amin sa buong magdamag na aming pagpapahinga, sa pangsamantalang paghiwa-walay namin sa mundong ito, Panginoon, at pag-uwi namin sa mga kanya-kanyang tahanan, kasama na roon. Kayo ang pumatnubay po pa sa aming Panginoon, at patuloy nyo kaming gamitin upang ang mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo ay makakilala sa pamamagitan namin, sa pamamagitan ng paggamit nyo sa amin, sa tulong nyo po sa amin, sa banal na Espiritu, Panginoon. Sa inyo po lahat ang mataas na kapurihan, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Muli po sa muli nating pagkikita. Ingat po ang lahat at keep safe po. Thank you po. God bless to all.